Marcoleta, pinutakti ang ICI dahil wala sa plano ng mga ito na idagdag sa listahan ng kakasuhan sa flood control scam ang pinakamalansang isda na si Martin Romualdez. ICI nagbabantang guluhin ang imbestigasyon para pagtakpan nila si Martin Romualdez. Pero bago ang lahat, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel na ito, please do subscribe para mas maging updated pa kayo sa mga susunod kong mga videos. Sumabog sa galit si Senator Rodante Marcoleta matapos mabulabog niya ang sekretong tinatago ng ICI na kung saan hindi nila isasama si Martin Romualdez bilang isa sa kakasuhan sa multi-billion flood control scandal. Pahayag ni Marcoleta na nararapat lamang umano na patungan ng kaso si Romualdez dahil lumabas na mismo sa bibig ni Orly Gutesa na naghahakot siya ng mga higanteng maleta na punong-puno ng pera galing sa kaban ng bayan para i-deliver sa bahay ni Romualdez. Pambabatikos pa niya, why was Martin Romualdez not included? Because they are trying to discredit Gutesa's testimony. Senator Marcoleta sa ICI, bakit hindi isinama si Romualdez? Muling binanatan ni Senator Rodante Marcoleta ang Independent Commission for Infrastructure or ICI matapos hindi maisama sa mga rekomendadong kasuhan si late Representative at dating Speaker Martin Romualdez kaugnay sa multi-billion peso flood control scandal. Sa panayam sa The Spokes ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Senator Marcoleta na bagaman magandang simula ang hakbang ng ICI laban kina Senator Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva at dating Ako Bicol Representative Saldico, dapat ding tugisin ang mga malalaking isda. It's a good beginning, pero sinasabi ko nga, hindi ko naman sinasabi na huwag nating habulin ang mga sapsap. Pero let us not forget yung malalaking isda sapagkat sila ang promoter ng pagnanakaw ng pera ng bayan. Giit ni Marcoleta, dapat ipaliwanag ng ICI kung bakit hindi kasama si Romualdez sa listahan, lalo na't may sinumpaang salaysay si retired Marine Orly Gutesa na nagsasabing personal niyang na-deliver ang mga maletang puno ng pera sa bahay ng dating speaker. Bakit hindi isinaba si Martin Romualdez? Dahil ba sinusubukan nilang sirain ang kredibilidad ng testimonya ni Gutesa? Pinanggit din ng senador ang pahayag ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson hingil sa 67 contractors na hindi pa pinangalanan. Pati ang alegasyon ng mag-asawang kontraktor na sina Sara at Curly Discaya laban sa 17 kongresista na umano'y humingi ng kickback sa flood control projects. Kung tatawagin niya si Martin Romualdez, make him appear before the committee para makapagtanong naman kami, ani ni Senator Marcoleta. Kalakip rito, pinuna din ang kahinaan ng sistema ni Lacson sa pangunguna nito bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Hinamon niya si Lacson na punain ang mga kasamahang kongresista ni Martin Romualdez na nabanggit sa investigasyon upang malinawan at matugis ang mga malalaking isda. The initial 17 congressman mentioned by the Discaya hindi man lang maipatawag kahit isa. And he himself mentioned 67 contractors. Congressman, magpatawag siya. I am not saying we should not call the small fish or not charge them. They are all accessories to this crime. Pero huwag naman nating pagkaiwasan o pagtakpan yung malalaking isda na dapat nating matukoy. Nanindigan si Marcoleta na mahigpit umano ang kapit ni Romualdez sa kapangyarihan kung kaya't nakakatakas ito sa batas ng Pilipinas. But I think if I may just mention a few of the major reforms that we are currently undertaking, let me start with the reforms on ensuring accountability. Now that is, I think, the first step. We need to make sure, according to the President, paulit-ulit po niyang sinasabi, wala po tayong sisinuhin, wala po tayong sasantuhin, top to bottom po ang ating magiging cleansing. And we are doing that right now. Obviously, the first reform are the filing of cases. That is unprecedented, Mr. Chairman. No, and I think you will see in the next few weeks and months of the sheer volume of cases that are going to be filed against
people who are responsible within the department, who are responsible for this really unprecedented anomalies that have been done in the past years. And we are doing this closely with the Independent Commission for Infrastructure and the Office of the Ombudsman and the DOJ. So yan po, meron na po tayong unang case na final sa Ombudsman, isang buwan na ang nakalipas. Ito po ay pinangako na po ni Ombudsman Boying Remulla, ang ating bagong Ombudsman, na bibilisan na po ito na ma-file sa Sandigan Bayan. Ito po yung kaso sa 1st District of Bulacan. May mga susunod pong kaso na ipa-file na rin ngayong linggong ito involving other projects. Pangalawa po doon, yung final ng ICI sa Ombudsman, yung pong kaso sa Oriental Mindoro involving several DPWH personnel and involving contractors such as SunWest Corporation as well as the other companies of the Diskaya family. Meron din pong mga iba pang ipa-file sa mga susunod na araw ngayong linggo. Ayoko na lang pong pangunahan ng ICI doon, but you will expect those cases to be filed already in the coming days. Apart from filing of cases, we have also instituted a sweeping review of officials within DPWH from top to bottom. We have already issued several show cause orders whenever I think a total of, Yusek Rico, more than 20 show cause orders already for various DPWH personnel across the country. No, iba't iba pong, this is not limited to Bulacan or Luzon. Marami na po tayong in-issue at yan po ay umaandar na ang proseso. Alam naman po, lalo na para sa ating mga opisyales na under civil service, meron po tayong proseso dyan at kailangan po nating sundin ang prosesong yan. At the same time, we are right now in the process of instituting reforms sa ating human resources. No, we will now start with a review of policies to ensure that DPWH becomes truly a meritocracy. No, at hindi lang ma-appoint dahil kilala si ganito, kilala si ganyan, recommended ni ganito, recommended ni ganyan. Kailangan po, dadaan po sa masusing pag-review ang mga applications. Today, we opened up applications to 2,000 vacant positions in DPWH. And lahat po, pati po mga job order, pwedeng mag-apply dito. At magpalabas po kami ng guidelines sa tulong na rin po ng dating mga secretaries of the department, si Secretaries Babe Singson at Ping De Jesus. Tinutulungan po nila kami ngayon para magbuo at magbalangkas ng bagong rules on meritocracy. So yan po ang ginagawa po namin ngayon. Ikalawa po, meron po tayong kinakailangan gawin sa planning at budgetary reform. At si Undersecretary, bagong talagang Undersecretary Nick Conti, na pumalit po kay former Undersecretary Cabral, yan po ang kanyang trabaho ngayon. Paano natin masisigurado na ang planning at budgetary process ay maayos, transparent, at i-reflect po talaga ang pangangailangan ng ating mga distrito, ng ating mga probinsya, ng ating mga rehiyon. No, we are completely scrapping the formulas that were initially explained to both the Committees on Finance and the Blue Ribbon Committee on allocable and non-allocable. We are scrapping all of that, and we will simplify the formulas and the process by which projects get to the National Expenditure Program. Yan po ay riripasuhin natin completely para sa darating na budget sa 2027. So yan po ay ongoing, hindi po ito madali, hindi po ito mabilis kasi marami pong kailangang ayusin dito, but we are we will really welcome po any suggestions that may come from the honorable members of the Committee on Appropriations and the Philippine Senate. Ikatlo po, kailangan po din natin ireforma ang procurement process ng DPWH. No? Kailangan pong ireforma ang procurement dahil dito po nakita natin ang maraming mga pagkukulang at loophole. At Mr. Chairman, if you would allow me to take this opportunity to thank Senator Bam Aquino.